Baby! Hi guys! This is Love Tumayo at ngayon ay gusto kong i-take yung opportunity na to para mag-thank you. So, alam ko na yung purpose ng channel ko. Ang gagawin ko na lang dito sa channel ko, dito ko na lang sasabihin yung mga hindi ko masabi sa pamilya ko. Ay, kala mo talaga. Hindi naman kasi sila nanonood, pero wala lang. Malay mo, baka sa susunod, mapanood nila to, tapos malaman nila kung ano yung mga gusto kong sabihin sa kanila. So, bali, mas okay kasi na hindi kasi kami vocal, yung pamilya namin hindi kami vocal talaga. Kaya, ayun, kung may gusto mong sabihin sa isa't isa, pwedeng sa chat, pero iba kasi yung hindi mo sila kaharap, pero yung gusto mo lang sabihin. Ganun. So, gagawin kong way itong YouTube na to para masabi ko yung mga hindi ko nasasabi sa kanila. Ayan, baka maiyak ako. Kakatapos ko lang ng iyak-iyak na naman. So, ayan. Kaka-graduate ko lang nitong July. So, gusto kong mag-thank you sa family ko. Unang-una sa mama at papa ko. Well, hindi sila magkasama. Hiwalay sila. Hiwalay sila. Tapos, gusto kong mag-thank you sa mama ko kasi lagi niya akong sinusuportahan. At yung support na yun is yun yung naging way talaga para lahat naman sila, mga ate ko, kuya ko, papa ko, lahat sila sinusuportahan talaga ako. So, yun yung naging way para makagraduate ako. Yung mama ko kasi, ano siya, masungit yun. Pag sinabi kong gusto ko pumunta sa ganito, gusto ko sumali sa ganito. Ano ba yan? Gastos-gastos lang. Well, naiintindihan ko nung time na nag-aaral pa ako. Kasi sobrang hirap talaga ng buhay. Diyos ko po. Isang tuka talaga kami. Pero gusto ko mag-thank you kasi every time na alam niya na napapagod ako, alam niya na lagi siya yung nagpapalakas ng loob ko na, kaya mo yan, magtapos ka. Ganun. Tapos, siya din yung talagang meron kasi kami mga kamag-anak na parang hindi naman sa pang-ano pero parang nasasaktan ako pag may mga sinasabi sila tungkol sa magulang ko. Kunyari, minamaliit nila yung mama ko, gano'n, nasasaktan ako. So, yung mga nangyaring gano'n, yun yung naging inspirasyon ko talaga para makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaka-graduate ko lang nung July. Gusto ko mag-thank you kay mama. I love you, mama. Sobrang love na love ko siya. Ngayon, wala kasi siya dito umalis. Sobrang love na love ko yung mama ko kasi siya talaga yung naging lakas ko. Yung mga araw na nangihina ako, yung time na pumapasok ako, minsan walang baon. Tapos makikita niya ako, umiiyak ako kumakain. Lagi mo sinasabi, okay lang yan. Kaya mo yan. Kaya natin to. Ganun. Kasi yung mga salita ng ganun, nagpa-comfort talaga yan sa akin. Parang umagal yung love ko pag naririnig ko yung mga sinasabi niya. Wala, gusto ko lang mag-thank you kasi love na love ko talaga yung mama ko. Gusto ko pa ibigay yung buhay na deserve niya. Kaya maging malakas ka lang, ma. At ibibigay ko yung buhay na gusto mo. Hindi man ngayon, pero kaya ko yan. Lagi mo sinasabi, kaya ko yun. As pangalawa sa papa ko. Papa ko medyo pasaway. Medyo masakit sa ulo. Pero gusto ko mag-thank you kasi super supportive niyan. Simula elementary ako. Nagulat na lang yan siya, may dala akong ribbon pa. Kasi ba't umiiyak? Nagulat na lang yan siya, may dala akong ribbon. Sabihin ko pa, may tap ako, ganito. Tapos, hindi man siya nagsasalita, pero alam kong proud siya. Tapos, nakangiti siya. Tapos, yun. Pag si C80 ko, at sinusuportahan niya, pag bibili akong rifle, ganun, lagi niya ako sinusuportahan sa lahat ng mga gusto kong bilhin. Kasi hindi si Papa nakapagtapos ng pag-aaral, pati mama ko. So, yung mga hindi nila naranasan, pinaranas nila yun sa akin. Ayun lang. Parang ang sarap lang kasi sa feeling na sabi magkakapatid na yun kami, tapos ako lang yung nakapagtapos ng college.
Well, may ate naman ako nakatungtong ng grade 12, pero ako lang talaga yung nakapagtapos ng college. Naranasan ko naman yung mga dapat ko maranasan. Nakapag-gala-gala ako, nakapasyal ako, nakapunta ko saan, nakapag-field trip ako. Na-realize ko lang sobrang swerte ko, kaya gusto ko magpasalamat kay mama at kay papa kasi kung hindi niyo binuo ang pinakamagandang babae. Tsaka, kung wala sila, wala ako. Diba? Kaya, kahit anong hirap, parang mas nangingibabaw yung gusto kong makabawi sa kanila. Hindi pa ngayon. Syempre, hindi pa ngayon talaga. Pero gusto kong mag-thank you. Ano ba? Isa-separate ko pa ng video ng lahat? Separate na lang natin. Ito kay mama tsaka kay papa. Meron kasing time dati na nag-apply ako ng trabaho, call center. Ako, hindi naman ako magaling sa English talaga. Ilang araw lang ako pumasok. Mga weeks lang siguro. Tapos tinawagan ko papa. Si mama tuwan-tuwa na, pinagmamalaki na ako kasi call center daw yung ano ko. Diba call center, specific malaki yung sahod. Pero totoo naman malaki yung sahod pag call center. Hindi nag-call center ako. Mas, hindi ko talaga kinaya. Although madali lang, pero siyempre nalayuan ata ako. Makati kasi siya. Makati. Joke lang. Yung Makati, mismo na lugar, yun. Makati. Tapos ang layo. So, pumapasok pa ako, hindi ko din ginaya. Lahat na lang hindi ginakaya eh. Pero kakayanin natin yan. Hindi yun. Tapos tawag ako kay si mama, tuwan-tuwa na. Pagpapasok ako, pag-uwi ako, tutulog na lang ako, nagre-ready na yun ng food, ganun. Tapos pag magde-demo ako, support yan sila. Basta sa call center muna tayo. Tapos yun, support yan si papa. Sabihin niya, tatawagan sa akin, may pamasahe ka pa, ganito, ganyan. Tapos nung time na sabi ko, nahihirapan ako, paano kaya to? Nagsabi ako sa papa ko. Sabi ko, pa, di na ako papasok. Alam mo, sagot siya, hindi siya nagtanong kung bakit. Sabi niya, di, huwag ka na pumasok. Ayun agad yung sinabi niya. Di na siya nagtanong ng kung ano-ano. Tapos tsaka ako nagbaliwanag kung bakit. Kahit di siya nagtatanong. Parang alam niya kasi pag nahihirapan ako, supportive lang talaga siya. Di, huwag ka pumasok. Sa amin naman magkakapatid, support naman siya lahat. Yan nga lang may pagkamatigas ang ulo. Pero mahal na mahal ko yan ng papa ko. Yan yung nagtatak sa utak ko na hindi ka dapat mag-asawa ng maaga, hindi ka dapat magmadali. Ay, hindi naman siya total na ganun, okay lang naman na mag-asawa. Pero nung mga time na bata pa ako, teenager ako, nahayaan niya ako lang na, alam niya na may boyfriend ako. Pero, gusto niya makapagtapos ako kasi meron siyang kamag-anak, na sinasabihan siya na kahit isa sa inyong magkakapatid, kahit isa sa anak mo, sa kanila magkakapatid, walang makakapagtapos. Kaya yung mga salitang binitawan nila na ganun, masasakit. Hinayaan ko na yun. Ay, hindi ko pala hinayaan, tinatak ko pala yun dito sa isip ko. Sabi ko, papatunayan ko na hindi totoo yung mga pinagsasabi, iniisip niyo. Hindi nyo kayang maliitin yung mama at papa ko. Dahil lang sa kung anong natapos nila. Pagtapos nga nila ako ng pag-aaral eh. Pero, wala lang akong work ngayon. Pero, soon, makikita nyo din yan. Tapos, mag-thank you sa mama ko, tsaka sa papa ko. Sobrang love na love ko yung dalawang yan. Love you both.